Yan o. First catch. Kailangan 14 inches. Ah, 14, right? Yeah. Pero maliit eh. Oh, we can keep it. Below 12 inches you cannot. So, pwede yan. Keep it for now. Pag may malaki pang nahuli. Dulo kayo. Maliit pa, maliit. Baby pa, baby. Sana, hindi na mabubuhay yan. Buhay nga. Ayun na natin. Stop. First catch. Under 12 ang hindi po pwede? Yeah. 12 and under pala? Yeah. For the sauger, I don't know for the walleye. False alarm!
fish, tatay. Pangalawang hatak niya na yun eh. Hindi siya babas. Ay, munay. Ano ba sabi ko? White fish. White fish. White fish naman siya. Sira yung panga niya eh. Kunin mo yung lalagyan na. Ha? Yeah. Ayan, dali. Masagot pa nga po, sir. Saan yung sabitan niyo? Ayun. Yung nasa dito. Tatay? Hello guys, ito po, magkakasama kami mga Filipino dito. Nagkita-kita kami po rito sa area po ng Selkirk. Buti pa sila nakahuli na. Yan po ang silver bass. So, our fellow Filipinos, nakakatuwa po na ito lang po yung libangan namin dito sa Manitoba. Ayan, kaya po ba? Kaway-kaway naman po, bati po sa mga taga Winnipeg. Ayan. Tayo po yung magkaroon ng konting kasiyahan. Opo, yan. Sarap yan. Pwede rin yan. Sa Talyase, pwede. Oo nga o. Yan. Mga taga saan ho ba kayo sa atin? Batangas ako, Batangas. Oh, Batangas. Cavite po kami. Ako yung Bulacan. Ah, Bulacan po. Mga Tagalog. O yun, may isang taga Pampanga. Ayan. So, magandang araw sa inyo mga kababayan. Opo, hindi po. Ilalagay po natin sa ating vlog ito. Ayan. Ang laki oh. Nakakatuwa. Yan. So, mga ilang kilo kaya? Mahigit. Mga dalawat kalahati. So, yun po yung freshwater drum. Dati po walang limit yan. So, you can catch as many as you want. Pero ngayon po ay 10 na lang. 10 na lang ho. Yan, yeah, 10. Hindi. Yung freshwater drum, 10 yan. Ang pikara lang 4. Yeah, oh. Pero yung freshwater drum, you can catch 10 of that. Bumaba na ng bumaba ang mga limit eh. Dennis, kumuha mo ng pang. Oo nga, darating yung panahon eh. Isa na lang. Pero, oo nga. Yan. Amon ay, tatay.
mga kaibigan, nakauwi na po kami. Ito lang po ang aming huli. Lugi sa gasolina, lugi sa pagod, lugi sa hirap. Pero the experience, it's okay. Yun naman po ang hanap, yung maglibang. So, ayan po. Ayan lang po ang aming nahuli. Hindi ko po alam. Pinag-iisipan ko pa kung anong aking gagawin sa huling ito. Siguro po ay gagawa tayo ng fishball. Ayan. So, akin po itong i-fillet at gagawin po nating fishball. Ayan. Atin pong i-fillet ang atin pong nahuling pickerel. So, dito po pala. Yung iba pala dito nagsisimula. Pasensya na, hindi po tayo expert. Pero ganyan na po yan. Ayan. Ayan. Okay. Sa kabila. Kailangan lang po, medyo may katalasan ng inyong fillet knife. Ayan. Tapos, kunin nyo lang yung dulo. Slide. Yan. That's it. Ay, meron pa pala doon sa likod. Yan. Ganon din dito sa kabila. Slide nyo lang. Ganon. Sarap po sana kung marami. Ayan. See? Ganda, no? Ayan. So, ang gagawin po natin dyan, tomorrow, ay gagawa tayo ng fishball. Dahil kokonti po itong atin pong isda, tingnan po natin kung makakapagdagdag pa tayo tomorrow. Ako, parang hindi pwedeng i-fillet ito eh. Napakarami pong tinik nito eh. Daingin na lang natin to. Ito po, ang tawag po rito, moon eye. Yan. Sa atin po sa Pilipinas, para itong, kung alam niyo po yung buwan-buwan. Yan. Parang buwan-buwan kung tawagin sa atin yan. Yan. Daingin na lang po natin yan. At tatapon na po natin yung kanilang tinik. Ito naman po, ang tawag dito ay fresh water drum or yung tinatawag na silver bass sa iba. Pero ang tunay na pangalan po nito ay fresh water drum. Putin natin yung ating pong sangkalan. Ayan. So konti lang din po nakukuha laman dito kasi marami rin po itong tinik. Ayan. Sagad lang po natin ganon sa ilalim. Hindi po masyadong kinakain ito ng mga Pilipino rito eh. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro po in abundance kasi. Alam niyo naman pag ang anumang isda kapag in abundance o yung ibig sabihin marami,
hindi masyadong pinapansin. Pero pag kokonti, yun po yung mga paborito. Gaya nung kanina inuna natin, yung pickerel. Yun po ay konti lang ang limit nun. Ito, puro tinik na po yan. Eh. Ang limit po nun, 4 lang. Dahil 4 lang ang limit, yun po yung price catch. Mahal ho kasi yung pickerel eh. Binebenta po yun dito sa mga tindahan dito. Ang per pound po nun, kung di ako nagkakamali ngayon, $6.99. $6.99 ang pound. Kaya yung mga fisherman dito, yun po yung kanilang hinuhuli talaga. Price catch yun. Tawag po doon ay walleye. Pickerel. So, ang laki-laki pero ang laman na nakukuha, konti lang. Pero napakaganda po ng laman, puting-puti. Ewan ko. Nung dumating po ako rito nung 2012 sarap na sarap ako dito Iniiho ko lang ho ito nilalagyan ko ng luya para mawala yung lansa. Pero ewan ko, nahawa na rin ako ngayon, hindi na rin ako masyadong kumakain ito Ang ginagawa ko na lang ho rito, ay kinukuha nga yung laman, ganyan, at gagawing fishball. Pero, mas maganda hong kunin ang laman ng sariwang ganyan, kesa ho, kukunin nyo ng niluto na. Kasi pag niluto nyo na, di na rin ho masyado masarap dahil masyadong malansa. Yan po tinik na ho yan kaya hirap i-fillet. Talaga ho ang nakukuha dyan, ito lang pinaka-back na ito Yan, yung pinaka-back na yan. Kaya ang hirap niyang i-fillet. Hindi siya kagaya ng ibang isda na talagang pwede kang maging mahusay sa pag-fillet. Ito wala Tinik na ho yan. Yan, laki-laki pero puro tinik. Yan po ang itlog. Ayoko naman kainin. Ang dami niyang itlog. Yan. Sa mga sa finilay natin, ito lang nakukuha natin yung laman. Konti lang. Kaya maganda sana talaga kung marami kami nahuli nito. Then bukas, pwede po natin gawing content ang fishball. Pero huwag kayong magalala. Try ko po na makagawa ng fishball tomorrow. Maganda rin naman ho, diba? Yan ang laman yan Yan, wala ho tong tinik. Puro laman talaga yan. Ito po yung pickerel kanina. Tanggalin natin itong portion na ito. Ito po yung tinik Kasi po hindi pwedeng may tinik pag gagawa ng fishball. Tinik yan. Ganda Ito may konting tinik dito. Tatanggalin natin yan. Pag hindi po yan tinanggal, makakasama sa fishball yan. Yan. That's it. Ito naman po yung muna ay. Sama na rin natin. Muna ay po ang tawag dito. So sa Pilipinas, ang tawag dun sa kamukha nito, buwan-buwan. So pareho may moon, di ba? I don't know. Siguro nga magkalahi sila. Pero napakalambot ng laman nito Tapos madaling mailado. Kaya pag hinuli ito, dapat antimano, lutuin agad. Hindi pwedeng patagalin. Ayan. Okay.
Ayan. Ito po lahat ang ating pong nakuwang karne dun sa isda na ating nahuli. Ayan. So, thank you po for watching. At promise, gagawin ko po itong fishball. Hindi ko lang po tiyak kung bukas o sa susunod na araw. Pero makikita nyo po ito. We will be using this as a recipe or an ingredients for our fishball. Happy watching. At kung bago lang ho kayo sa channel namin, please do subscribe. And please share, comment, and click the notification bell if possible. Thank you everyone, and God bless.